sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, isama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan ng Herrera family, Irma Cordova at pamilya, Marian Basco at pamilya, Tessa Wadan at pamilya, Merdita Sabado at pamilya, Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Cora de Leon at pamilya, Darlia Gemma Riogero at pamilya, Percy Mendoza at pamilya, Sepulveda family, Raquel at Colin Antonio and family, Lito and Susie Dueñas at pamilya, Mendoza family, Espanya family, Degoyo family, Evan Gabriel Herrera, Mercelita Bordeos, Lori Am, Lito Dueñas, Rafael, Flor, Odette, Yvette Eugenio at pamilya, Hospicio San Juan de Dios, Familia David at de la Cruz, Bernadette Alcauce at pamilya, Rian Sabeon at pamilya, Cecily Rivera at pamilya, Lito at Dimensia Yesquis at pamilya, Milet Ramos at pamilya, Alex at Chimag Daroga at pamilya, Dennis at Nelly Santos at pamilya, Danilo at Emily Sebastian at pamilya, Elma Laguador at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Nancy at Marisa de la Cruz at pamilya, Aurora Silungan at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Dr. Mar at Marie Tolentino at pamilya, Noel at Zeni Galvez at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Marieta Queron at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Dr. Abetsay na Banaga at pamilya, Edgardo at Aida Punanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Ricky at Avic Macpoc at pamilya, Alicia Arcega Crucis at pamilya, Melody R. de Belen at pamilya, Rene at David de Leon at pamilya, Ida Digorong at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, KD ng EDB Community, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Reverend Father Opino Feng Suri, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga kasapi ng Knights of Columbus, Solid Child Council, 6737 ng Bustos, Bulacan, Edwin at Josie Lazaro at pamilya, Emma Budag at pamilya, mga mananampalataya ng Barangay Pulos sa Rafael, Bulacan, Bingbing J. Sasi at pamilya, Ivo Samra at pamilya, J.D. Navarro Rueda at pamilya, Johnny Diana Marfil at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Victor at Divina MC at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Anthony Guzman, George Advincula at pamilya, Nick at Evelyn Reliera at pamilya, Ining Villanueva at pamilya, Camila Lazaro Aquino at pamilya, Jen Tamani, Rowena Villedo, Arman at Ini Isma, Pedro Moradas, Jun at Doris Pileher at pamilya, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Denilyn Bunag, Gaspar at Susan Dumaday, Reynante Idabaw, Emelita de la Cruz, Gima Jonathan Den, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime Joven Cruz, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Dr. Unay si Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Ardeke Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumbong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nina Adela at Virgilio Mutu, Norly Litunua, George Sicat Jr., Miguel Lord Nagabi, Cesar Torres, Arnaldo Chedora Dueñas, Evelyn Suasito, Eloisa Villanil, Eric Imaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Capistrano Mandegro, Timoteo Rueda, Jose Inga, Janet Emlo, Joan Perez, Samantha Osea, Corazon Donato, Kirino Cristobal, Chelo Del Mundo, Marian Marvilla, Mark Joseph Bernardino, Minda James Saison, Joanna Cristiana, Tito Soriano, Judith Santiago, Benjamin Valerio, Nemencio Eliescas, Neil Francis Navarro, Pablo Dilag, Abing Suniga, Julie Mercado, Rami Banaag, Adriano Santos, at para sa karawan nila Ian Marie Purificacion, Paulino Cristobal, Manny Flores, at para sa kakaipan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, lalong-lalo na sina Nelson, Sion, Maria, Pino, Cirilo, Casiano, Carlito, Linda, Leon, Yoli, Akam, Angel, Orlando, Emiliana, Platon, Imelda, Teresita, Angel,
Dina, Mary, Celita, Alexander, Cecilia, Domingo, Jesus Amado, Mercedita, Jesus Romeo, Francisca, Raimundo, Susan, Guillermo, Juanita, Stanislao, Rodolfo, Laura, Enrique, Kenji, Pedro, Sinona, Marcela, Wilma, Lilia, Cornelio, Ricardo, Alicia, Polita, Father Joey, Elisa, Renato, Renel, Giovanni, Errol, Ronnie Mart, Erlinda, Ismael, Ricardo, Sirinonia, Viviana, Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Felicita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Josep, Tenora, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Julita, Sofia, Alejandro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pipito, Maria, Ricardo, Jose, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Antonin, Malu, Fatima, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga nabayapang lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinigpan tayo bilang kaalim ng angka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng tubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyari ang mga makasalalay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sangbahin ang ngalan mo. Sapagat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masandak sa ligani. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria at 3 taon itong kinugkob. Nang ikasyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Assyria. Dinala niyang bihag ng mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nagalis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Paraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong pinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya, "Talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautosang ibinibigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta." Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinawalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Huda. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami ay sagiping kaawaan at kupkupin. Poon kami sa sagiping kaawaan at kupkupin. Kami iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Poon kami ay sa sagiping kaawaan at kupkupin. Yang lupaing sinaktan mo'y nanginginig na lupain.
bagong lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod, lasing kamit lang lamo sa alak na iyong dulot. Poon kami ay sagapin, kaawaan at kupupin. Itinakwil mo na ba kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupupin. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong hatulan inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na ihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin panulukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang tuwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwit mong gatahilan sa iyong mga mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang tuwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tuwing na gatahilan at sige makakakita kang mabuti at maalis mo ang tuwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pong Ebanghelyo ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang hamos sa atin na kung tayo lamang ay husga sa ating kapwa, siguraduhin natin na tayo ay nasa panig ng kabutihan. Sapagkat kumisa, humuhusga tayo sa ating kapwa, pero kapag tayo naman ay tumingin sa salamin, makikita natin wala tayong pinagkaiba sa ating hinusgaan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, huwag ninyong hatulan ang mga tao sa inyong paligid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat kahatulan din kayo ng Diyos, ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay sa ring panukat na gagamitin sa inyo. Kaya nga ang sabi sa atin, huwag tayo maging judgmental. Kaya nga po sa isang palabas, merong tinatawag ng pamagat, bawal ang judgmental. Bakit? Sapagkat mga kapatid, hindi naman masama na ikaw ay husga kung ito ay kinakailangan. Subalit ang tinatawag na judgmental ay yung bang humusga ka sa pagkatao ng iyong kapwa nang hindi nararapat. Kasi araw-araw, kinakailangan natin ng paghusga, kinakailangan natin ng pagpapasya, pero hindi nakahulugan na ito ay gagamitin natin sa masama. Kaya halimbawa, kapag ka ikaw sa umaga, ikaw ay gigising sa umaga, ikaw ang magpapasya kung anong oras ka gigising. Huhusgahan mo ang iyong sarili. At hindi naman, kapag ka ikay babangon, kinakailangan mo rin magpasya. Saan gawin ka babangon? Babangon ka ba sa gawing kanan? O babangon ka sa gawing kaliwa? Mag-iinat ka ba o maghihikab ka na lang? Kaya nga po pati yun, nasa atin ang pagpapasya. Magsisipilo ka ba o talagang hindi na? O kaya naman maliligo ka ba o ipagpapabukas mo na lamang? Kasama ito sa ating pagpapasya. Maglalagay ka ba ng deodorant o hayaan mo na lang na tumakas ang pawis sa iyong kilikili? Kaya nga po kasama ito sa ating pagpapasya. Kakain ka ba ng agahan o kaya naman ay brunch na lamang? Kaya nga po marami tayong pinagpipilian, marami tayong pagpapasya na ginagawa. Kaya nga po lahat ito ay parte ng ating judgment call. Subalit ang sinasabi sa atin na huwag maging judgmental ay yung humusgahan natin yung ating kapwa ayon sa panukat na gusto natin na makasasama sa ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? Huwag mong husgahan ang iyong kapwa nang hindi ka rin mahusgahan. Huwag mo bigyan ng panukat ng panghusga ang iyong kapwa nang ang panukat na ito ay niring gamitin laban sa iyo. Kaya nga pong sabi pa sa ating mabuting balita, kapag nakita mo yung kapwa na mayroong muta o kaya naman ay gatahilan ang kuling sa kanyang mga mata, kapag ka ikaw ay malinaw ang mata, matutulungan mo siya. Kapag malinaw ang mga mata mo, mabibigyan mo siya ng payo, tanggalin ang kanyang kuwing, tanggalin ang kanyang muta sa kanyang mga mata. Subalit kung ikaw mismo may muta, may kuwing sa iyong mga mata, ano ang karapatan mo na magsabi sa iyong kapwa? Kung ikaw mismo, ganun din ang nangyayari sa iyo.
kung ikaw mismo, ganun din ang ginagawa mo. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin sa iyong kapwa, magpakatino ka kung ikaw naman ay hindi nagpapakatino. Hindi mo po pwedeng sabihin sa iyong kapwa, magtrabaho ka kung ikaw naman ay tatamad-tamad. Hindi mo po pwedeng sabihin sa iyong kapwa, sana umasenso ka kung ikaw mismo ayaw mong umasenso sa buhay. Hindi mo po pwedeng sabihin sa iyong kapwa, gawin mo ito kung hindi mo naman ginagawa ang iyong pinagagawa sa iyong kapwa. Kaya nga po sa ating mabuting halimbawa, doon natin ipinapakita ang ating pagiging huwaran sa ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, ano sinasabi sa atin, huwag tayo maging judgmental nang sa gayon hindi rin tayo sugahan ng ating Panginoon. Sapagat mayroong mga tao, yung kanilang pagiging judgmental ay incaptivating. Paano pong ibig sabihin doon? Yung po bang kapag kayo nagsadya sa isang kaibigan at nakita mo ang kanyang uri ng pamumuhay, yung kanyang uri ng paggamit ng kanyang oras o kaya ng kanyang ari-arian, kuminsan may judgment na rin tayo, kaya lang hindi mo po pwedeng i-judge yung kanyang kinabukasan. Hindi mo po pwedeng i-judge yung kanyang future sapagat hindi ka naman mahuhula. Kaya nga po nakakalungkot kapag ka po yung iba, nakita yung ibang mga tao o kaya ibang kakilala, mayroong judgment kagad. Ano sinasabi ng iba? Ito yung madalas na naririnig natin, no? Kapag nakita yung isang babae, parang palis-isi lamang sa buhay sa ngayon. Ano sinasabi ng iba? Yung bata na ito, hindi makapagtatapos ng pag-aaral yan. Itong bata na ito, hindi uunlad sa buhay yan. Itong bata na ito, mag-aasawa ng maaga yan. At ang pinaka-the worst, itong bata na ito, maagang mabubuntis yan. Kaya nga po tingnan ninyo, mga kapatid, no? Naging judgmental na tayo. Hindi mo pa nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. May judgment ka na laban sa iyong kapwa. Kaya nga po mga kapatid, nakakagulat yung ibang mga tao. Bakit? Kung sino pa yung nagsabi, hindi uunlad yung tao na ito. Siya pa pala ang unlad pagdating ng panahon. At kung sino pang nagsabi na ng pag-judgment na ito, siya pa mismo ang naghirap sa buhay. Kaya nga po hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya nga po tingnan niyo, marami sa mga may sakit, gano'n din yung nangyayari. Kapag ka po kami pumupunta doon sa mga may sakit, kapag ka po kami nagpapahinga ng isang may sakit, talaga namang minsan, hindi mo alam ang mangyayari sa kinabukasan. Bakit? Kasi yung iba, napapahir namin ng isang may sakit, ang lakas-lakas pa, sa akala namin magtatagal pa buhay, pero sandali lang, namatay kagad. Samantala meron namang iba, kay pagka nakita may parang isang bulati na lang, ang hindi pa umipima at titigok-tigok na. Pero mga kapatid, kuminsan, sila pa yung nagtatagal ang buhay. Hindi mo po pwedeng hulaan ang kinabukasan sapagat Diyos lamang ang nakaalam ng kinabukasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga po gayunin po naman, kapag halimbawa, ay sinabi natin sa ating kapwa, itong tao na ito, kapag po nakita natin, ay alam natin na medyo mahirap yung kanyang kinabukasan, pero pagdating ng panahon, nababaliktad ang sitwasyon. Kaya nga po katulad ng mga nakasabayan ng aking magulang, nung na-hospital yung aking ina, no? Kaya po tinitignan ko yung mga kaklasmate ni Mama doon sa isang room na mga may sakit din. At alam po ninyo, dahil sa si Mama ay talaga namang mayat-mayak may pinuputol ang parte ng katawan, no? Naunang pinutol yung kaliwang paa, pagkatapos pinutol yung kaliwang bintik, no? Tapos pinutol yung ibang daliri, at pagkatapos panghuli ay talaga namang naputol na yung dalawang paa, kaya putol na yung dalawang bintik hanggang sa gawing tuhod. Kaya nga po yung iba, ang tinitingnan palagi ay mauuna si Mama. Ang dami nagsabi doon, baka yung nanay mo, mauna pa, no? Kasi ang dami nang nag-chak-chak sa kanyang katawan. Pero tingnan ko rin yung lahat ng nagsabi doon, sila yung mga pinuntahan ko. Bakit? Ako nakikipaglibing sa kanila. No? Yung nanay ko ang huling namatay. No? Kaya nga hindi natin alam yung kinabukasan. No? Malakas ka ngayon, hindi mo alam bukas. Mahina ka ngayon, baka naman bukas, lumakas ka. Mahirap ka ngayon, baka naman bukas, umunlad ka. Kaya hindi tayo dapat maghusga sapagat Diyos lamang ang nakakakilala sa atin. Ang sino mang nakakakilala ng lubusan, ang siya lamang may karapatan na husga. Kaya nga, kung paano ang Diyos alam ang lahat-lahat sa atin, siya lamang ang may karapatan na husga sa bawat isa sa atin. Kaya nga po tayo tinatawagan, huwag maging judgmental. Bagus, gamitin natin ang panukat ng kabutihan para matulungan natin ang ating kapwa, hindi para ibagsak sila sa kawalan ng pag-asa o sa pagkakasala
pagkakasala, kundi tulungan sila na umangat sa buhay at nang sa gayon, mag-akaya ng bawat isa patungo sa kabutihan. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, huwag tayong maging mapagpalimbabaw. Bagkus, kumababaw tayo sa lahat ng mga pagsubok na ang tagumpay sa piling ng ating Panginoon ay ating makamit sa pamagitan ng pagtulong sa ating kapwa at pag-iiwaran sa ating pamumuhay. Mga kapatid, manalangin tayo sa mabaging Ama upang maging mapagbigay at mabaging tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Sa bawat pananglitan ng ating tutugon, Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro sa amin ang pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yatid ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro sa amin ang pagiging mahabagin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay at may mga kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro sa amin ang pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro sa amin ang pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at piliin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang alay-alay ko, mga biyayang nagmula sa pagpapalam mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-ahalin ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin o dulot naman itong kadalisayan. Kami naway makapag-ari ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Pasalamatan. Ang madaming kapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubag na bagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko, kaya't minabuti niyang si Panganak, nang bireng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan kami ay inaro ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamalanan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihahalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang gaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, nireris namin obispo at ng Tanang Kaparian. Paglahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at kanya, ang lahat ng parangalan papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan inibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.